Sino naniniwala, God has always a comeback story for you? Sino naniniwala, laging may nakalaang kwento ng pagpapanumbalik ang Diyos sa iyo? At sino naniniwala, may nakalaang kwento ng restoration ang Diyos para sa iyo? Alam niyo po, again, ang Panginoon, lagi siyang may nakalaang kwento ng restoration para sa relasyon mo, lalo na para sa Kanya. That no matter what happens sa relasyon mo sa Panginoon, nag-iintay lang siya para sa iyo. That no matter how deep you abandon your pagsaserve mo sa Panginoon, laging bukas ang Panginoon na bumalik ka sa Kanya. At the same time, no matter how long you avoid His presence, sa Kanya ka pa rin naman talaga babalik. At the same time, sino po naniniwala, God has always a comeback story para sa iyo, maging sa mga naging maling desisyon mo sa buhay. At sino po naniniwala, hindi lahat ng pinili mong desisyon sa nakaraan tama. Hindi lahat ng pinili mong desisyon sa nakaraan naging mabunga o naging maganda ang kanyang bunga. What's the point? Sa aminin natin at hindi, may mga desisyon tayong nagawa sa buhay na kung maibabalik lang natin, ibabalik natin. Those are decisions that hurts us most. Those are decisions that regrets us most. And those are decisions that drove us most in our purpose, in our calling, in our identity. Totoo ba may mga desisyon tayo na inilayo ka sa purpose mo? Sino po aminado? May mga desisyon tayo sa ating buhay na inilayo naman talaga tayo doon sa purpose ng ating buhay. May mga desisyon tayo na inilayo tayo sa calling natin sa pagsaserve sa Panginoon, at may mga desisyon tayo na inilayo tayo doon sa totoong identity natin sa ating buhay. Pero, salamat sa Diyos dahil may inilaan siyang comeback story sa atin. Doon sa mga lumamig nating relasyon sa Panginoon, doon sa mga desisyon natin na naglayo sa Diyos. Alam niyo po, higit sa lahat, sino naniniwala ang Panginoon may inilaan ding comeback story sa mga pagbagsak mo sa buhay. Ang Panginoon may nakalaang ding istorya ng pagbangon para sa iyo. Alam niyo po, ang Panginoon hindi nauubusan ng comeback story sa mga failures natin sa buhay. Hindi nauubusan ng Panginoon ng nakalaang istorya ng pagbangon mula doon sa mga naging setbacks mo sa buhay. What does it mean? Since may comeback story ang Panginoon para sa iyo, hindi ka pang habang buhay na bagsak. Since may comeback story si Lord para sa iyo, hindi ka pang habang buhay na failures. And since may comeback story si Lord para sa iyo, hindi ka pang habang buhay na magpapabalik-balik na lang sa simula. May mararating ka, may kapupuntahan ka, may maaabot ka, hindi magtatapos ang buhay mo na bagsak. Hindi magtatapos ang buhay mo na bigo, hindi magtatapos ang buhay mo na talunan. Laging merong nakalaan ang Panginoon na panibagong kwento na kung saan babangon ka. Laging may nakalaang bagong kwento ang Diyos kung saan makapagsisimula ka uli. At laging may nakalaang bagong kwento ang Diyos kung saan mayroong bagong mangyayari sa journey mo. Now, ang tanong, bakit nga ba may mga tao, pakiramdam nila parang wala ng comeback story ang Panginoon sa journey nila? Bakit may mga tao, pakiramdam nila hindi na uli sila makakabangon? At bakit may mga tao, pakiramdam nila hindi na magbabago kwento ng journey nila? Why people are hesitate on God's story of comeback? Alam niyo po, unang-una, you feel you're too late. Totoo ba may mga tao, pakiramdam nila parang huli na para magbago. Magbago ng direksyon sa buhay, magbago ng sitwasyon sa buhay, magbago ng kondisyon ng buhay. Pansinin nyo, may mga tao, pwede pang ayusin ang relasyon sa Diyos,
ayaw pang humakbang. May mga tao, pwede pang ayusin ang relasyon sa asawa, relasyon sa pamilya, ayaw pang humakbang. Why? Kasi nga, ang tingin nila huli na. Ang tingin nila, huli na siya. Ang problema, lahat ng hindi naayos na relasyon, ang bottom line, naniwala silang huli na ang lahat. Lahat ng hindi naayos na relasyon, naniwalang wala nang pwedeng maging bagong kwento ang relasyon nila. At the same time, hindi lang naman sa relasyon ng pagkakaayos, ang pakiramdam nila parang huli na sila eh. Pansinin nyo, may mga tao pakiramdam nila, huli na para sa pag-abot ng pangarap nila. May mga tao pakiramdam niya, huli na para tuparin ang mga pangarap niya sa buhay. At may mga tao pakiramdam niya, parang huli na para mangyari pa mga pangarap niya sa buhay. Ba't sino po naniniwala, hanggat humihinga ka, pwede mo pang tuparin mga pangarap mo? Sino po naniniwala, hanggat naririto ka, pwede mo pang abutin ang mga pangarap mo? What does it mean? Magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag sumuko ka. Magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag umayaw ka na. At magiging huli lang naman ang lahat sa pangarap mo pag naniwala ka na huli na nga ang lahat. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hindi ka umayaw, hanggat hindi ka naniniwalang huli na nga ang lahat, isang araw, natupad mo na ang mga pangarap mo. Isang araw, naabot mo na yung mga pangarap mo.